encountered somebody who tested positive for screening na nag-negative sa confirmatory. Talaga? Wala pa. So, in my time. Kung baga sa experience mo, sir, lahat na nag-test ng positive during the initial stage ay nag-positive din sa confirmatory. In my time. So wala akong alam na nag-negative sa confirmatory. Ganun, sir, ganun ka precise. Yes. Paano mo umiinom lang ng caffeine zero at may ubo? That's it. Yun na nga yung aming isang intention why we confirm. Kasi sasabihin ng iba, they are under medication, they are under maintenance. And sasabihin ng iba, may false positive. Pero the moment na magkaroon ng confirmation, yun na yun. Positive pa rin. That's the result. That's it. Siya mo, shabu ba? Methamphetamine. May amphetamine ba yun? Yung 20. Sinitest din sa marijuana. Sa man. Oo. Pero In the lahat case sir, of meth. Ha? Lahat po Pero meth. ito kasi sa shabu sila nag-positive. Yung 20. Sir, matanong ko lang, based on your review, positive na bulis or Ano, sharp? o may konting rise ba o sharp rise ng mga nagpa-positive? Kasi ito kasing ginagawa natin ngayon, first time ito sa PNP na in a short period of time, we have conducted drug tests to so many personnel of the PNP. First time ito. Kaya ganun karami yung yung population mo ng drug test mo. So, by ratio proportion, yung magpa-positive mo, ganun din. Kung titingnan mo yung history na sa konting population ay merong nagpa-positive, kung i-compare mo. Kasi marami kasi yung na-drug test eh. But then again, syempre the result for us, ako, I am a police officer, for me, it's not good having this kind of results. It's not good for us. Pero just the same as the result, hindi siya actually nag-peak, kundi base kasi siya sa number of population na na-drug test. Do you find it's disturbing? 20 for me, personally, hindi siya maganda. Hindi siya okay. Pero sir, can we say na lahat ng na-test talaga accurate ko yung naging result? And even yung screening is it is an immunoassay, yung screening. By itself pa lang, accurate na siya eh. In fact, I have one here. I have one here. This is the one that we're using for screening, no? Nandito yung control, may control din siya. And then dito mo i-drop yung urine. Parang pregnancy. This by ito by itself is gives good results, no? Using the urine, no? How do you call that? How much more kung i-confirm mo pa sa gas chromatograph, which is a very accurate machine. So, kung anong ibigay na result ng machine, that's it. Yun na yun. Pero kasi sir, sinasabi, yung urine, yung blood, better kesa sa urine na sample coming from a person para matest talaga kung drug is or not. Hindi ganun. Ang blood and urine testing are both accurate. Ang problema lang sa blood is, say for example, yung cocaine. Cocaine stays in the blood only for less than 10 hours. O yung iba sabi 5 hours lang sa blood yung cocaine. Saan siya nag-stay longer? Sa urine. So kung halimbawa yung nag-take ng cocaine, ay lumipas na yung 10 hours. Malamang yung blood niya mag-negative na. But yung urine, it can kung gumamit na. Yung drugs na yun. Pero sir, can we say na wala nang nakaligtas or may nakalusot pa rin dito sa ginawa na ito na drug test? Well, lahat ng drug testing control yun eh. In fact, sila yung pumipirma sa sarili nilang bote. At yung bote sila may hawak.
At bago nila ibigay, pipirmahan nila yun. May mga markings yun. No? So, isa-isa yun. Controlled yun. Yung drug testing proceedings. At in fact, yung bote by itself, controlled yun nung nagbibigay ng specimen. Kaya lang, escorted siya lagi. Meron kaming pinuprovide namin escort. Hanggang sa CR. Nakabantay yun. So, siya rin ang maghahawak doon. Pagdating sa chemist, submit niya yun, pipirmahan niya yung marker doon, ididikit yung signature niya doon sa bote. Sir, the presence of other medicines in your body will not affect the results of your drug test? Sa confirmation, hindi. Once, kapag yung sinasabi nilang vitamins at mga cardiac, mga maintenance, hindi siya talaga nagpo-cross-react. Hindi siya nagpo-cross-react sa ibang... So no matter what you do, if you take or if you undergo a drug test, it will not cause or affect the results of it. But, there are prescription drugs na mimics the effect of prohibited drugs. Pero lalabas pa rin yun. Lalabas pa rin yun sa result. May mga prescription drugs na legally piniprescribe that mimics the effect of prohibited drugs. Kaya nga sa confirmatory test, lalabas yun. No? Makikita pa rin yun. Pero sa initial drug test, Pwede magkaroon ng result. Ganon. Pero as far as we are concerned, yun nga, in my time, wala pa so far. so it will not compromise the results of the confirmatory I test. don't think so. Sir, would you know, sir, kung ano, yung goal ba is the entire PNP? The instruction is to include the civilians also. So it's about, sure, 180. 180 ba? Including NUP. Yes. 180 plus thousand, including Plus NUP. NUP. Yun ang instruction sa akin. Sir, napagandang advice mo. When we talk about budget, ano yung magkano yung budget allocation natin? Meron ng budget para ito. Magkano yung... Per head, sir, per head. Yung basic niya kasi is pag nilagay mo na yung mga overhead, including expenses lahat-lahat, it's actually 300 Per head. But the kit itself is 150. Yun yun. So, naging natin siya, sir. Pero kasi may mga iba pang gamit eh. Like yung bottles, mga markers, etc. Marami pang gamit. Kasi all in all, sir, 300. Per head na yun. Pero yan yung nasa ano namin sa For initial testing, sir. ano na yan? Magkasama na yan. Pati confirmatory, sir. Yes. Yung confirmatory kasama rin kasi kaya nga may overhead. How Oh, okay. alarming is this for the Philippine National Police, considering that there are a lot of police involved in their office right now? Well, the design of the program is to ensure that every member of the PNP, under the leadership of Police Director General Ronald De La Rosa, that every member of the PNP is fit and clean. This is part of the project. So, with the current figures given to us by the Crime Laboratory Group, it shows us that it's about 0.008% of the total number of personnel tested. So, though this is a very minimal percentage, still we take this seriously at sinisigurado po natin na kung maaari mag-0% yan. So, aminado tayo, kaya nga po tayo nagkakandak ng internal cleansing dahil may mangilan-ilan na nasa hanay namin na gumagamit at ayaw po natin na yan ay magpatuloy at siguraduhin ho na talagang fit and clean ang miyembro po ng pambansang pulisya. Sir, meron bang parang exemption? Kasi I've heard alibis before na yung mga police daw, yung sa mga deep penetration agent na they have to use para to gain the trust ng mga target nila, pusher or driver. Yung sa pagpatupad po natin ng tungkulin ay hindi po kailangan kami mismo ay sumalungat o mag-violate po ng batas.
unang-una, hindi po namin dapat ginagawa. Kung ito po ay nagiging nagsisilbihong parang alibi, ay hindi po ito pinapayagan ng liderato ng pambansang pulisya at hindi may iba pa hong legal na pamamaraan upang isakatuparan po nila yung kanilang tungkulin. So, this is not an acceptable reason or alibi for one drug operative to engage into the illegal act. So, can you discuss yung process after you Ito yung confirm. positive sa confirmatory, what will happen? May order na ba ang leadership ng PNP ngayon to shorten the process? Ang existing yung mekanismo. Sabi nga po ni Director Aranas, kung ano po yung naging resulta ng drug test, ay ipinagbibigay alam po kaagad doon sa kanyang immediate supervisor, sa hepe ng police station, at kung naman sila naman po ay nasa provincial office ay sa provincial director. Ngayon, yung level ng disciplinary authority of that particular commander, gagawin po niya yung kanyang function as yung disciplinary function niya. Number one, to inform the subject member of the PNP, and then immediately subject him to a summary dismissal proceeding. Dahil ito po ay mahigpit po ang PNP, particular po sa hanay ng pambansang pulisya na sila po ay gumagamit o nai-involve po sa illegal na droga. Sir, pero pagka confirmatory, positive doon sa confirmatory, kahit umapila sila, at ano yung chances na talagang magiging subject na sila for dismissal? Kasi matibay ng ebidensya yung confirmatory. Opo, pag yan po ay dumating po tayo sa punto na it's already positive in the confirmatory test, due notice is given, tuloy-tuloy ho yung administrative na kaso, yung summary dismissal proceeding. At sabi nga po ni Chief PNP, at the end of the day, ang kahihinat na niyan dahil very solid yung confirmatory test. That means nagbabiolate siya ng polisiya ng pambansang pulisya. Sir, what about criminal case? Sasagutin mo ba ang PNP? Normally po, sa ganitong kaso na paggamit, ito po ay administrative case. Dahil yun nga po ay pag-use of the illegal drug. Ngayon, kung may mga impormasyon ho tayo o meron ho tayong enough affidavit in evidence and testing ang mga witnesses on the involvement of the particular member, a criminal case may be filed against members of the PNP na involved. Sir, di ba sa confirmatory, meron pang 15 days silang i-contest? Pag-confirmatory, hindi wala. After the confirmatory, administrative case proceeding na yung susunod. Ang mag-i-initiate niyan ay yung immediate supervisor. Level ho ng hepe, ng stasyon, hanggang maiangat po sa national headquarters. Sir, may time frame ba? May time frame ba kung kailan matatapos yung 180 civilian and uniform personnel drug test? The crime lab is doing its best to be able to complete ito pong kinakandak nating drug testing. Pipilitin na 80,000 already has been conducted in the span of 3 months. If we do the same rate in 6 months, that's about 160 already. So within the 6-month period, pwede ho natin makumpleto as long as the factors are favoring this particular endeavor ng PNP. Sir, sa bilang natin, 22,238 pa lang yung dumadaan sa rapid drug test. So hindi pa lang cover na. Sir, kung sakasakali, merong mga polis na nag-volunteer at umamin na sila ay gumagamit. Any consideration sa kanila, sir? That's a welcome move, but halimbawa po ay hindi pa rin ho sila na nag-undergo ng screening test, then we will have to conduct the screening test. Sir, of course, time is of the essence here because
annual physical examination, they will have to go drug testing. So, yung pag-conduct po ng drug testing sa hanay po ng PNP will go beyond this move to under Project Double Barrel. Magtutuloy-tuloy po ito. Ngayon, ang sinasabi po natin dito ay the factors if it favors the crime laboratory, the funds are available. So, tuloy-tuloy po ito. Just to make sure na yun nga ho, hindi lang mo ito titigil after 6 months, but the campaign of having fit and clean members of the PNP under the leadership of General De La Rosa, titiyakin po ng ating Chief PNP. So sir, parang in a way, we admit na posibleng may mga nakalusot pa ngayon, pero eventually parang ma-test pa rin sila. Yes, kasi continuous naman ho yung ating pagkuha ng informasyon. Kung ito meron pong nare-report, they are going to be checked and validated, and actions will be taken para po ma-stop po yung kanina. Halimbawa po, gumamit din po muli sila after being conducted with the initial drug test under the project. So, tuloy-tuloy yung ating ginagawang paglilinis sa hanay ng PNP. So, tuloy ho yung trabaho natin. Sir, so how regular will you be conducting this kind of surprise and random drug? So, yan po ay promotional procedure or processes ay nahahawakan po ng PNP Crime Laboratory yung resulta. Sir, sa EPE, sorry, I don't know. Meron na ba in the past na nag-test na positive? Kasi ito mandatory, sir. Walang makakalusot. So, meron na bang napa-positive yung test result during EPE? EPE, sir. Ano, Meron. Kaya nagkakaroon ng mandatory? Meron. Meron din talaga, sir. Pero is that significant compared to your random drug test? Oo, kasi imagine. Hindi, what minutes. Sir, ba't tayo din Yung annual physical exam meron doon, pero hindi ganito ang karami, konti lang. Yung ratio and proportion, very minimal. Pero sir, anong reason doon? Kung sa analysis ng crime na bakit mas maliit yung nasa mandatory kumpara dun sa random? Ganito yan, yung sinasabi ni Senior Superintendent Carlos kanina, na tuloy-tuloy na yung drug test, ganun talaga yun. Lahat ng pulis kasi na kailangan mapromote, napopromote yan. And sa promotion lang, nagda-drug test eh. So it means that lahat yan talaga nag-drug test eh. Sa ibang ano nga lang, iba nga lang yung ating katawagan, tawag natin ng mandatory drug test for promotion. At yung iba naman sa annual physical exam, drug test din. So, hindi lang dito matatapos yung drug testing ng isang member ng PNP. Kung matapos man ito, 180,000 of them, sa future, mayroon pa yan. Mayroon pa rin yan na mga drug testing. And in fact, may mga city directors at mga chief of police na nagre-request once in a while na labas dito, no? Na nagre-request sila ng drug testing kapag if there is a signal for them to do so. So tuloy-tuloy lang yun. It will not stop here. Pero sir, can you say na posible ba na pag-ahandaan kasi yung mandatory drug test kumpara sa random drug test talagang surprise pa lang? Personal by purposes. Well, pwede. Kaya lang, like what I said before, so sa annual physical exam, alam niyang for physical exam siya, and yet nag-positive siya. So, ibig sabihin, hindi ganon, siguro may mga ganon din pagkakataon. Kaya lang, pag talagang you are a user, frequent user, by the way, meron mga residuals dyan. There are residuals sa loob ng katawan ng tao na
it can stay even longer kapag ikaw ay frequent user. So, yung mga yun, nagpa-positive yun outright. So, ano ba ito? Dinidisarm ba agad yung mga yan? Nag-positive. Yes, unang-una ay pag nasampahan sila ng kaso na ilalagay po sila sa accounting and audit office. They're being removed from their current post or function para maharap nila yung kanilang kaso na sinasampa po ng PNP, ng kanilang immediate superiors. Now, call po yan. Pwede pong i-hold yung kanyang firearms kung if it becomes he or she becomes a threat as assessed by the immediate supervisor. Yun po. So, last two questions. Sir, yung nangyari sa Bulacan, di ba napatay yung isang pulis, tapos biglang may sumuko na allegedly natatakot na rin siya, baka sumunod siya kay Manalan. Ano ba to? May ganun ba na ini-expect natin na madadagdagan yung kanilang bilang in case itong operation na ito ng PNP? Well, we expect na mas maganda ho, mas maraming nag-heed to the call to come forward and voluntarily reform themselves. Ito pong sumunod na siya po ay, as you said, na natatakot po siya. It's more of para hindi siya masunod doon sa napatay, nakabaro namin. Itong kaso na to ay iniimbestigahan. Yung nag-surrender ay sila po ay hihingan ng probably will undergo an investigation or interview para makuha yung detalye at maging basihan naman po for checking and validation and possible operation ng PNP units para matukoy naman po yung iba pong possible targets. So, tuloy-tuloy lang ho. Pag may, as standard po kasi sa PNP, kapag meron may napapatay, ay talaga hong nagkakandang kaagad ng investigasyon. Hindi ho yan nagiging report na lang. So, we'd like to give you an update sana on the result of the different operation. Inihintay lang ho namin yung mas detalyeng tabulation ng mga kaso nito. Pero hindi, yung pagsuko ngayong kwan. Kasi bihira yung ganun na mismo police na supposedly umaamin na siya yung pusher kaya sumurrender na siya. That particular person will undergo a tactical interrogation to get more details as to, and this information are going to be validated. This will be checked and validated at kung kailangan mag-conduct ng anti-drug operation targeting yung kanyang mga sinabi based on the validated information, then that particular unit will conduct their operation against these named personalities. Sir, ano ang hakbang o mas pinagpinta yung hakbang naman para dun sa mga allegedly ginagamit itong opportunity na to, itong pagkakataon nito na patayin yung kapwa nila mga drug lord, mga drug personalities. Kasi there's this incident reported na ng agaw, kaya napapatay. Meron namang iba, vigilantism. Tapos yung iba naman, taking advantage to kill yung mga kalaban nila dun sa industriya, kumbaga. Opo. Kung nangyayari po ito, sabi ko nga po, ito ay iimbestigahan. Ngayon, mas nakakabuti ho na kung sila ay involved sa illegal na droga, ay sumuko, lumapit sa inyong police station at magbigay ng detalye, unang-una, para ho maprotektahan. Pangalawa ay sila ay makipagtulungan para ho makuha natin yung mga information. At we welcome them coming in and reporting themselves para mabigyan ng lunang protection. But there are also reported cases of those who surrendered and yet they were killed afterwards. So, paano ang policy for protecting surrenderies? The question is, this is being investigated. In that particular case, sumurrender, napatay ho sila, i-investigan ho natin. And go after the culprit or the one that committed the crime. So, kaya nga po, mahigpit po at sinasabi po ni Chief PNP ay we will be very vigilant against vigilantism. So, yung itong mga pagpatay na to, these are treated as crime
under investigation. So we hope to be able to get the tabulated data on the different incidents, especially dito mga napapatay na sa loob po ng mga ginagawang anti-drug operations. Pero sir, proactive ang hakbang natin, hindi reactive. Ay, hindi po. Kaya kung meron po, halimbawa po, kung ang lower units has information as to these personalities that conduct killing or sinasilence nila yung kanilang miyembro, then this will be target po. Ibig sabihin, an operation will be conducted to neutralize this group. Yung sila from, ibig sabihin, naglilinis ho sila ng kapwa nila kasamahan. Or kalaban. Opo. Kompetensya. Suspect mo. Business side. Know something about illegal drug Business that right. involves drugs, and he's willing to divulge it. Saan siya pwedeng pumunta? Lalo na kung wala siyang interest and confidence dun sa local police to. Okay, kung sa ganun po, he can raise it to the next higher office sa intelligence, sa CI, counterintelligence unit or officer ng probinsya or regional office, and doon po niya ibigay yung kanyang gustong i-divulge. And sinasabi niya na siya ay involved at kung sino pa po yung mag-iingat po dyan sa mga informasyon na yan, because this is always going to be checked and validated by that CI unit. Pero sir, like, syempre, iba yung Sa kanyang assessment can guarantee na siya ay mapoproteksyonan at ang kanyang informasyon ay ma-actionan. Yes, ma'am. Sir, yung mga victim ng salvage or summary execution, sir, mga ilan na and anong tingin niyo dito? Naniniwala ba kayo may vigilante gumagana? Well, unang-una, pag sila ay napatay, ito po ay krimen. So, ang unit, police station na mayroong responsibilidad o jurisdiction sa mga lugar na ito kung saan nakikita po itong mga biktima ito, magkakandak po sila ng investigasyon. Ito ay, we treat them as a crime that needs to be investigated and make sure that those who committed that crime is brought into justice. Ibig sabihin, mapasagot natin sila doon sa pagpatay ng mga sibilyan o kabaro namin na nakikita po natin na sumasabay dito sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Sir, how it's done and the manner of execution? Anong tingin niyo? Yun nga po. Yes, I mean, sir, ang tinatanong ko kasi meron ba group behind? Then in the investigation, titingnan po yan ng investigador. Kung yan ay grupo o individual o sumasabay. Kasi kung halimbawa po yung naging biktima ay titingnan natin yung background, victimology. Talaga bang ito ay may record na siya ay involved sa illegal na droga, gumagamit o nagtutulak. So let us allow the investigator to be able to give us these details para ho magtuloy-tuloy yung magbigyan natin ng hustisya yung mga pagkamatay ng mga ito. Pero, yun nga sir, parang nasisingitan ng mga ganon. Yung so-called, sabi niyo, legitimate police operation. So, syempre, wala ito kasi Yes. walang naging operation man lang, kasi nakita na lang silang patay. So, yun nga sir, ito ba ay iimbestigahan niyo yung ganito? Definitely Bakit po. nasisingitan? Tingin Ako. niyo may sumisingit, sir? Merong nakikita natin na may nangyayari na
sinasabay nila to sa ating mainit na kampanya sa illegal na droga. So, the police station, the investigation section, will conduct the investigation. At titingnan ho natin at we now look not just on the individual case, we let our investigator look at it at a higher level, meaning probably not at we don't look at the tree but the forest at that time, para kung meron ho bang ganitong gaya-gaya na ginagaya na ho yung estilo, o ito naman ho hayaan ho natin yung investigador na magbigay ho ng mas detalye sa atin. Sir, sinasabi nila yung mga iba daw doon, if may record naman talaga at talamak. In a way ba, sir, parang ano na rin, nakatulong ba yun? Well, Kung gano'n na. again, ang tayo po ay susunod sa tamang proseso, sa legal and within the bounds of the law. Kung hindi po ito naaayon sa ating mga batas at nakikita po natin itong paglabag, ito po ngayon ay magiging subject ng investigation noong istasyon o unit na may jurisdiction sa kung saan naganap. What happened to the crime rate, sir, sa buong bansa? And of course, talking about summary killing, sir. Yes. Ito naka-apekto. Well, let's look at the assessment and the analysis of our crime monitoring and crime analyst. So, isa ho yan sa tinitingnan. Kaya nga po ang ginagawa po ng Case Monitoring Division is himayin ang bawat isang insidente, tingnan ito, ikumpara ito doon sa ating pong ginagawang managing police operation. Anong naging epekto nito? Hopefully, the analyst can give us the details. Yun po yung hinihintay po namin at maibigay po namin sa inyo. Tapos yung murder cases, since we're seeing people, sabi niyo nga sir, kinoconsider yung crime, yung mga insidente ng mga napapatay, identify kung sino yung pumatay, regardless kung ano yung background nila. So, is there a possibility na tumataas yung murder cases natin? Tingnan natin sir, pag nakita na po natin yung datos, doon po natin mahirap po mag-speculate at this time. I don't have the official data or records or analysis by our more capable and experts. So ipapaalam po namin, yun po yung hinihintay natin ngayon para maibigay naman po natin na mapaalam po sa taong bayan kung ano naman po yung nagiging performance ng PNP sa kabuuan. Okay. Thank you for the last question. Sa isang particular investigator must conduct an formal investigation to determine to the circumstances as to why that particular victim was killed or hurt. Ang una pong pagbabasihan, he has to go to the crime scene, inspect the crime scene. Probably he or she, the investigator, will ask the assistance of the forensic investigator, the SOCO, for forensic investigation of the crime scene. Ang next po nilang titignan dyan ay yung pong official report ng operating unit. At kung meron po silang makikitang irregularidad o hindi po the natural way that the scene should come out, lalabas po sa investigasyon dyan. Sir, do you think sa dami na from at least May 9, hindi nangyayari doon? Do you think meron tayong mag-verify natin that
the territorial police are doing that kind of ideal procedure? Meron pong sistema. Sa under nga po ng case monitoring and the DIDM, titingnan po bawat isang insidente. Kaya yun po yung ating, kung meron pong, if we look at it, and there's really a question, then the full-blown investigation will be conducted. And then we make the operating unit answer as to bakit ganito yung lumalabas sa investigasyon. Hayaan natin mabigay po sa atin ng investigador. Yan po ay, we're now consolidating the reports from the lower units as required by our Directorate for Operation. And these data are now being looked at. Kasi dinedline po ng Sunday ng 12 midnight. Hinihintay po natin. Kaya po Tuesday po tayo nag-updating. Monday is for them to look at the reports at kung ano po yung nagiging analysis or assessment on this data. Once it's clear and given to us, we make it known to the public through the members of the media. And so far, wala naman, in the absence of any complaint, parang lahat ini-assume as regular yung performance. Yes. Kaya po, kung meron ho silang sinasabing hindi ho tama doon sa particular na police operation, hinihiling ho namin na mag-complain, mag-submit ng kanilang official statement, pirmahan, affidavit. Tayong basihan kung hindi haka-haka o sinabi di ganito at di ganyan at nagiging parang yun ako. Huwag po natin i-develop po yung ganong perception. Mas mabuti ho, open po ang PNP para po tanggapin itong kanilang mga reklamo o nauobserbahan na mali o irregularidad sa pagtutupad ng tungkulin ng ating pong PNP. Muli po, ang Chief PNP po, sabi ho niya, ay poprotektahan ang karapatan ng ating mamamayan, sisiguraduhin na ang bawat hakbang at galaw ng ating PNP ay naaayon sa batas at tama at hindi ho niya ito tolerate. So, that's the guidance, that is the guidance of the Chief PNP, and that has to be followed down the line. Sir, the irony of the situation, sir, pasensya na po. Upon hearing statements since yesterday up to today, you're welcoming formal cases to be filed against the PNP if there are irregularities during police operations. But ayaw po natin ng Senate investigation na gustong i-pursue ni Senator De Lima. Can you explain us what's the difference? Una-una po, we have help coming from the government lawyer from the Solgen. Ang pinupunto po doon ay hindi naman po kami nagsasabi na hindi sasang-ayon doon sa mga inquiry. Ang sinasabi po ay we will ask the Solgen if the purpose of that particular inquiry really intends to achieve the stated purpose or otherwise. Kaya nga po, mas mabuti po tingnan ho natin per cases. Tingnan ho natin kung ano ho ba yung ebidensya, ano ho ba yung testimonya, ano ho ba yung mga lalakap na impormasyon ng ating investigador para yung kaso na yun ay tumakbo o mapailan ho natin ng kaso. Hindi, yun po yung sinasabi natin. So makikipagtulungan, ngunit kami po ay tutulungan din po ng ating Solicitor General, and yan po yung isa ho sa nagpapalakas sa ating pong PNP na meron po tayong kasama na siya naman pong magdedepensa sa ating pong miyembro ng PNP na tumutupad po sa tungkulin. Sir, anong pinapangambahan natin kung sakaling totoo nga yung sinasabi ng trial by publicity or hindi pa na, for media mileage lang yung gagawin hearing sa Senate, anong mawawala sa PNP kung sakaling upo tayo doon, attend those hearings? I'll see on the decision of the leadership and relay it to you. From what the Chief PNP has said yesterday and our Solgen,
eh yun po yung magiging procedure namin kung meron pong inquiry. Ang sa amin po ay hindi ho kami para po lumabas po kung sino po yung may mali at salamat po sa inyong pagdalo. We'd like to thank Emmanuel Aranas for giving you an update on the drug testing po natin. Sige po, hahabol po kami sa next schedule. Okay lang po. Sir, can I just request